Sa ngayon araw na ito, dalawang hiker sa England ang napadpad sa isang minahan at laking kulad nila nang matagpuan nila ang isang buong Marvel movie set sa ilalim ng lupa. Sa Romania naman, natulasan ng isang selyadong kuweba na 5.5 bilyong taon ang nakatago at puno ito ng nakalalasong hangin at kakaibang mga nilalang. At sa kailaliman ng mundo, nakadiskubre ang mga siyentipiko ng isang nakatagong karagatan na nakakulong sa loob ng bato. At ito ay ilan lamang sa mga pinakakakaibang bagay na nadiskubre sa ilalim ng lupa. Britain, Marvel Film Set. Noong nakataang taon lang, dalawang magkaibigan ang nag-explore sa isang lumang sistema ng lagusan sa England at may nabisto silang sobrang wild. Isang iniwang Marvel movie set na halos 1,000 feet ang lalim sa ilalim ng lupa. Habang nasa loob sila ng isang dating minahan ng tinga, bigla nilang nadaanan ng isang buong set mula sa isang Fantastic Four na pelikula. Hindi malinaw kung anong version ito, pero imagine mo na lang na may full-size na American school bus, may stage, may mga ilaw na nakakabit sa ring, at may elevator car na basta na lang nandun sa gitna ng lagusan. Kwento nila napansin daw nila ang pasukan habang nagka-hiking. Dati daw, may mga malalaking konkretong blog na nakahadang sa pasukan ng minahan, pero nang pumalit sila, wala na ito. Sabi pa ng isa sa kanila, naglalakad lang kami dala ang mga flashlight namin, tapos bigla namin nakita itong lugar na parang buong set na. May lumang American bus pa. May lighting setup pa daw sa scaffolding, kung saan nilalagay ang mga ilaw, at kung ano-anong gamit tulad ng mga makina, tubo para sa hangin, at isang maliit na cabin na may microwave at kettle. Ayon sa mga balita, may mga eksena rin daw mula sa Mission Impossible at Lord of the Rings na tinunan doon. Number 9. The Toxic Lost Worm. Noong 1986, habang gumagawa ng paghuhukay para sa isang nuclear power plant, malapit sa Romania, minabursang isang napakalihim at matagal lang nakatagong kuweba. Ang tawag dito ay mobile cave, at para kang lumipad ng planeta sa sobrang kakaiba ng laman nito. Sa loob ng kuwebang ito walang araw, halos walang oxygen, at mga 7 hanggang 10% lang kumpara sa 21% sa ibabaw ng lupa. Bukod pa rito, puno ito ng hydrogen sulfide, methane, at carbon dioxide, at sa madaling sabi, nakalalaso ng hangin. Pero ang mas kamangha-mangha, may buhay doon. Nakakita ang mga siyentipiko ng mahigit 50 natatanging species na sa kuwebang ito lang matatagpuan. Asama dito ang mga albino na bulate, bulag na gagamba, transparent na isopods, at bagong uri ng water scorpion. At wala ni isa sa kanila ang umaasa sa sikat ng araw para mabuhay. Isa sa mga unang pumasok sa kuweba ay ang Romanian scientist na si Christian Lascu. Dahil sa lasong hangin, kailangang magsuot ng oxygen tanks at protective gear ang mga siyentipiko. Hanggang ngayon, ilan lang ang pinapayagang makapasok taon-taon. Number 8. The Hidden Ocean. Nakakita rin ang mga siyentipiko ng isang nakakagulat na bagay. Isang napakalaking dami ng tubig na halos 400 miles ang lalim sa ilalim ng lupa. Pero huwag mong iisipin na parang lawa sa ilalim ng mundo. Ang tubig na ito ay hindi nasa anyong pools, dahil nakakulong ito sa loob ng isang uri ng bato. Partikular, ang mineral na tinatawag na ringwoodite. Ayon kay Stephen Jacobson, isa sa mga pangunahing mananalitsi, ang ringwoodite daw ay parang sponge na sumisipsip ng tubig. Malaking ito dahil maaaring may malalim na water cycle ang Earth na hindi pa natin alam. Posibleng ang nakatagong tubig na ito ang isa sa mga pinagmulan ng tubig sa ibabaw ng mundo. Natuklasan nila ito dahil sinuri nila ang paggalaw ng earthquake waves sa buong planeta. Napansin nila ang may kakaibang galaw sa mga alon at lumabas na ang dahilan ay ang tubig na nakakulong sa mantle ng Earth. Kahit 1% lang ng batong ito ang may laman na tubig, ang dami nito ay 3 beses pa ng lahat ng karagatang nasa ibabaw ng mundo. Number 7. Alien Cave Goo. Sa laliman ng Versace Caves sa Italy, may natuklasan ng mga siyentipiko na mga mahahaba na parang sinulid na nila lang na dumidikit sa mga pader ng kuweba. Isa itong uri ng buhay na slime, at tinawag nila itong alien bio-goo. Ang mga malalagkit na hiblang ito ay binubuo ng mga koloni ng mikrobyo na nabubuhay sa lubos na kadiliman. Walang sikat ng araw at halos walang oxygen. Sa halip na umasa sa enerhiya ng araw tulad ng mga salaman, nabubuhay ang mga ito sa pagkain ng asupre at iba pang kemikal na tumutulo mula sa mga bitak ng kuweba. Hindi makapaniwala ang mga mananalisi sa kung gaano ka-active at kakaiba ang slime. Laging gumagalaw, lumalaki, at nagbabago ng hugis. Isa pang ang scientist ang nagsabi na parang pumasok ka sa bangungod na bersyon ng cotton candy. Pero sa kabila ng pagiging creepy ng goo na ito, sobrang mahalaga ito sa science. Posibleng makatulong ito para maintindihan natin kung paano nabubuhay ang mga organismo sa matinding kapaligiran, kasama na ang mga lugar sa labas ng mundo.
Ang ilan sa mga mikrobyo rito ay hindi pa kailanman natagpuan sa kahit saan mang bahagi ng Earth. Ayon sa mga eksperto, baka makatulong itong ecosystem na ito para maunawaan natin kung ano ang posibleng anyo ng buhay sa ibang planeta, gaya ng Mars o Europa, ang yelong buwan ng Jupiter. Number 6. Neanderthal Stone Circles. Sa loob ng Bruniquel Cave sa France, mga 1,000 feet mula sa bungan, may nadiskubreng napakakakaiba ang mga archaeologists. Nakakita sila ng dalawang bilog na istruktura na gawa lamang sa mga basag na stalagmites, ang mga bato sa kuweba na tumutubo pa itaas mula sa sahig. Mahigit 400 piaso ng bato ang binutol, nang halos magkakapantay ang taas at inayos pa bilog. Ang mas malaking bilog ay tinatayang may bigat na halos 2 tonelada. May mas maliit na bilog din malapit dito na gawa din sa pinagpatong-patong na stalagmites. Sa loob ng mga bilog may nakita silang mga bahagi na tila nasunog na ebidensya ng apoy. May ilan din buto sa loob ng mga ito. Pero ang pinakanakakabigla ay ang edad ng lugar. Tinatayang 176,000 years na ang bagay na ito. Kaya't hindi mga modernong tao ang gumawa nito. Dito nabago ang pananaw ng mga siyentipiko. Akala natin, mga Neanderthal, ay puro lakas lang, puro survival. Pero mukhang hindi lang pala sila basta-bastang mga primitive. Naipakita sa mga bilog na ito na kaya nilang mag-isip, magplano, at posibleng gumagawa din sila ng mga ritual. Sabi nga ng mga mananalisi, ipinapakita ng mga istrukturang ito na mas komplikado ang lipunan ng mga Neanderthal kaysa sa dati nating inaakala. Number 5. Halicephalopus mephisto. Noong 2011, may natuklasan ng mga siyentipiko na isang napakaliit na uod na nabubuhay sa pinakamalalim na bahagi ng mundo kung saan hindi pa kailanman nakita ang kasidanong nilalang na gaya nito. Tinawag itong Halicephalopus mephisto ang demonyo sa mga sinaunang alamat. At may dahilan kung bakit ganoon ang pangalan nito. Ang uod na ito ay natagpuan sa loob ng bato, halos 2.2 miles sa ilalim ng lupa, sa mga minahan ng ginto sa South Africa. Isa sa mga siyentipiko, si Doris Onstott, ang nagsabi na, halos mamatay ako sa gulat nang makita kong gumagalaw sila. Parang maliliit na itim na umuugong na bagay. Ang uod na ito ay nabubuhay sa ganap na kadiliman, sa ilalim ng matinding presyon, at sa tubig, na nasa pagitan ng 3,000 hanggang 12,000 years old. Halos walang oxygen ang tubig na yon at mas mababa pa sa 1% kumpara sa karagatan. Pero ayos lang ito sa uod na ito. Nagpapadami ito ng mag-isa, kumakain ng bakterya, at kayang mabuhay sa temperaturang umaabot sa 37 o 98.6 degree Fahrenheit, temperature na pumapatay sa karamihan ng uwan. Sa ngayon, ito ang pinakamalalim na nabubuhay na organismo na may madaming selula na natuklasan sa buong mundo. Ayon sa teorya ng mga siyentipiko, posibleng galing ito sa ibabaw ng lupa at unti-unting na itulak pababa ng ulan at tubig sa paglipas ng panahon. Number 4. The Devil's Den. May isang lugar sa Florida na tinatawag na Devil's Den. At ito ang isa sa mga pinakakakaiba at misteryosong underwater sites sa buong Amerika. Kapag tinignan mo mula sa ibabaw, parang karaniwang sinkhole lang. Pero pag bumaba ka, lalo na kung scuba diver ka, bigla itong nagiging isang mainit na underground cavern na may napakalinaw na tubig. Ang kuweba ay pinapakain ng isang natural spring na nananatiling nasa 72 degree Fahrenheit buong taon. Sa itaas ng kuweba may butas kung saan pumapasok ang sinag ng araw. At kapag tumama ito sa malinaw na tubig, para kang pumasok sa ibang mundo. Sa bandaan ng panahon, marami natagpuang prehistoric remains sa paligid at loob ng Devil's Den. Kabilang ang mga buto ng mga mastodon, saber-toothed cats at mga hikanting sloths. May nakita ring mga kalansay ng tao na tinatayang libo-libong taon na ang tanda. Ibig sabihin posibleng naging libingan o tambakan ng mga labi ang lugar na ito noong sinaunang panahon. Para sa mga sinaunang tao at dambuhalang hayop na gumala sa North America. Noong unang panahon, sobrang kinilabutan ng mga European settlers dito. Tinawag nila itong chimney hell dahil sa uso o singaw na umangat mula sa tubig malamig na umaga. Number 3. The Metal Ball. Ngayon, ito ang isa sa mga pinakakakaiba na natuklasan. May isa pa palang core ang Earth sa loob ng core nito. Matagal nang alam ng mga siyentipiko na may 4 na pangunahing bahagi ang ating planeta. Crust, mantle, outer core, at inner core. Pero kamakailan lang, may 2 mananaliksik mula sa Australia na nakatuklas ng posibleng ika-5 layer at tinawag nila itong innermost inner core. Ito ay isang solidong metallic ball na nasa pinakagitna mismo ng Earth. Tinatayang found 100 miles ang kapal nito at nadiskubre ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa seismic waves o lindol na dumadaan sa buong planeta.
May ilang seismic waves na tila tumatalbog pabalik-balik sa kabuuan ng Earth. At habang sinusuri ang mga ito, napansin ng mga siyentipiko na kakaiba ang kilos ng waves sa pinakaloob na bahagi. Ayon sa kanilang pagsusuri, gawa pa rin ito sa iron-nickel alloy gaya ng inner core. Pero ang pagkakaayos ng iron crystals sa bahaging ito ay iba. Ayon sa isa sa mga researcher, natuklasan namin ang innermost inner core ay may ibang orientation ng iron crystals na tila may matinding pangyayari sa kasaysayan ng Earth na nakakaapekto rito. Isa daw itong piyaso ng malaking puzzle. Pero hanggang ngayon malayo pa tayo sa kumpletong latawan ng pinakaloob ng ating planeta. Number 2. Delingkuyo. Sa 30, may isang sinaunang lungsod na tinatawag na Delingkuyo at buong buo itong nasa ilalim ng lupa. Taong 1963 na muling matuklasan ito matapos aksidenteng masira ng pader ang isang lalaki habang nagre-renovate ng base. Sa likod ng pader may isang kwarto. Mula doon, may lagusan at mula sa lagusan, isa pang lagusan hanggang sa mabunyag na isang buong underground city pala ang nasa ilalim. Ang Delingkuyo ay may lalim na humigit kumulang 280 feet at may maraming antas o levels. Sinasabing kayang tumira rito ang hanggang 20,000 katao, kasama na ang kanilang mga hayop at sublay ng pagkain. Ang bawat level ay kayang isarado mula sa loob gamit ang malalaking bato na parang rolling doors. Sa loob, may mga kwadra ng hayop, imbakan ng pagkain, mga pasilidad para sa paggawa ng alak at langis, kusina, at maging isang simbahan. Maraming grupo na ang gumamit sa lungsod na ito sa paglipas ng panahon. Una itong hinukay ng mga Trajan noong ika-8 o ika-7 siglo BCE at kinalawat palalo noong panahon ng Byzantine Empire. Ginamit itong dakuan mula sa mga mananako tulad ng Arab forces at kalaunan pati Mongol invaders. Isang buong sibilisasyon ang nakatago sa ilalim ng lupa na parang nawalang lungsod ng isang sinaunang panahon. Number 1. The Buried World, War II, Guard Graveyard. Noong 2016, isang Belgian na guro ang nag-e-explore ng mga lumang lagusan sa gitnang bahagi ng France na madiskubre niya ang isang nakatagong koleksyon ng mga kinakalawang na sasakyan mula pa noong 1930s at 40s. At lahat ito ay nakapawon sa loob ng isang abandonadong minahan. Tinatayang may 15 sasakyan sa loob. Nakasileda lang sa mga daang balod ng alikabo at kalawang. Hanggang ngayon, walang tiyang na paliwanag kung bakit dinala ang mga sasakyang ito sa ilalim ng lupa. Pero may ilang teorya. Ayon sa mga luhan, maaaring itinago ang mga sasakyan sa loob ng minahan noong panahon ng World War II upang hindi ito makuha o masira ng mga Persang German na sumasakop noon sa France. May posibilidad din na ang ilan sa mga sasakyan ay pag-aari mismo ng mga German troops, pero iniwan na lang nang matapos ang tingmaan. Habang lumipas ang panahon, nakalimutan na ang lagusan, isinara ang pasukan ng minahan, at naiwan doon ng mga sasakyan sa loob ng mahigit 70 years, hanggang sa muling matuklasan ito nang hindi inaasahan noong 2016.